Mayor, baka naman ang ikatwiran noong nagdaan, kasi iniwan din sa amin ni Isko na bankrupt ang City of Manila, noong 2022. Ano ba ang financial standing nung iwan mo kay Mayor Hani Lacuna ang City of Manila, Mayor? Well, there are two words used by them before, no? No, nung okay pa, mayaman ng Maynila. May pera ang Maynila. Noong October, sinabi nila baon sa utang ang Maynila. Okay, kasi nag-file na ako ng candidacy. But that's an election issue na hindi naman pinaniwalaan ng tao. No? At, overwhelmingly, with the mandate that given to us despite of all this accusation. Na ipinagpapasalamat ko naman sa mga taga Maynila. Now, let's call a spade. Totoo nang utang kami noong panahon ng pandemya. Pero yun ay kinain namin ng 8 buwan. Yun ay tinayo namin ng eskwelahan at pabahay. Mga gamot, mamahaling gamot para sa mga pasyente. Nakaraos kami ng pandemya. Now, saan naman kami nangutang at anong dahilan? Kasi iba yung bayarin, Manong Ted, no? Pag mapapansin mo, yung bayarin, obligasyon yon para sa araw-araw na operasyon. Yung utang, for a certain purpose, no? 17 billion. Mangyari, Manong Ted, naalala mo yung Mandanas ruling? Kung saan nagkaroon ng windfall ang city government, not only city government of Manila. Lahat. Ang windfall namin from a regular NTA, National Tax Allotment, is about 1.2 billion a year addition. From 4.8, it's almost 6 billion pesos. So anong ibig sabihin para sa kaalaman ng ating mga manonood? In the absence of Mandanas ruling, hindi naman kami pautangin ng DBP at Land Bank noong panahon ng pandemya. But we continue to live with a 4.8 billion year-on-year or within that range, 5 billion national tax allotment. Ngayon, having said that, may pambayad. Yung inutang ng pandemya, may pinagkukuhanan. Hindi po sa lokal na pamahalaan, local source. Minsan napapakinggan kita, Manong Ted, naiintindihan mo yung budgeting ng gobyerno. Yung local source, solid, buo. Yung pagkakautang ibinanda sa Mandanas ruling. So, solved. So, dapat, ang mangyayari, kung nabubuhay kami nung araw, nung walang pandemya sa local source, dapat mabuhay din kami ngayon as we speak. Kasi wala naman talaga nagalaw na pera. So, having said that, what happened? Ano na po yun? Fiscal management na po yun. Nakukolekta ba yung local source namin? That's question number 1. Question number 2, kung nakukolekta, efficient ba? At kung nakukolekta, pumapasok ba sa kaban o sa treasury ng city government account? That's another story. Things that I need to find out later on. Okay. Talagang malulunod ka dahil hanggang dito na yung Maynila. So ulitin ko po sa ating mga kababayan, yung bayarin o what you call commercial obligation is a day-to-day thing, expenses, operational expenses, materials and services na base sa budgeting mo for your yearly operation. Yung isa naman, may utang sa bangko o sa government banking institution o financial institution na may binabandahang galing din pera sa national government. So yun po yun, mga kababayan.